Good afternoon po. Sa ating topic po ngayon, tinutuloy ko po yung chapter 26 ng Genesis para makita po natin dito yung kahalagahan po ng salitang obedience. Sabihin natin salitang obedience. Alam niyo po ba, your ordinary obedience will constantly unlock extraordinary blessing. Alam niyo po, hindi lahat ng tao nakakaranas ng extraordinary blessing. But alam niyo po ba, ang extraordinary blessing are usually nagmumula po sa ating tinatawag na ordinary obedience. Kailan kaya natin matututunan itong napakahalagang salita na to? Sometimes the word obedience is just a word to us, but it never become part of our life. No? Siguro nasubukan nyo na rin po yung sinasabihan ka ng nanay mo o tatay mo, alam mo, tigas-tigas ng ulo mo. It's a question of obedience. No? Siguro napagsabihan ka rin ng lola mo, ng teacher mo, bakit ba ang tigas ng ulo mo ayaw mo sumunod? Because obedience is not automatic. Obedience, pinag-aaralan po yan. Kasi po, ang obedience, mas madali po yan maunawaan kung naintindihan mo ibig sabihin mo. Ang ibig sabihin ng obedience sometimes will give us uncomfortable situation. Kasi po, ang disobedience, tumitira po yan sa convenience. Mas lagi natin pinipili ang disobedience kasi kapalit non convenience. Pero pag tayo mag-o-obey kay Lord, madidiscomfort tayo. So mas gusto natin yung convenience kaysa sa uncomfortable situation. Now, merong passage sa scripture ng pangalan niya si Isaac. Matcha-challenge siya dito ng obedience. Kasi po, dito nyo makikita nang dahil sa obedience ng kanyang amang si Abraham at dahil siya rin ay tumulad sa kanyang ama, nag-obey, meron pong nangyayaring maganda. No? I'd like to make a statement. Bakit ang maraming tao ngayon gusto nila palaging may mangyaring maganda pero hindi nila minamaster ang obedience? Diba? Siyempre, ang principle po kasi kung ano itinanim mo, yun ang aanihin mo. What you sow is what you reap. When you begin to plant the sow of disobedience, what do you expect? Do you reap? But when you begin to obey ordinarily, kahit yung maliliit na bagay, then you're gonna be reaping a great harvest according to sa Bible. Ito po yung mga simple terminology sa Bible na hindi minamaster ng mga Christian. Kasi akala nila, when they become Christian, all the blessing will become automatic. Wrong. Wala akong automatic na blessing. Ang blessing po ay lagi nagmumula sa pagsunod sa Diyos. Ang salitang obedience, ang ibig sabihin po niyan, pagsunod sa Diyos. So, ito po, papag-aralan po yan ng isang tao. Walang taong obedient, lahat disobedient. Mag-struggle kayo at first, pero pag natutunan ninyo, naunawaan ninyo yung mga reason, mga dahilan, bakit tayo nag-obey, diyan nyo lamang po makikita. So today, we will read the scripture na babasahin po natin ito. Mababasa nyo ito sa Genesis 26, verses 4 to 6. Okay, nabasa na natin yung 1 to 3. Nagkaroon ng famine, ang sabi po ng Bible, sabi ni Lord sa kanya, huwag kang umalis diyan, don't go down to Egypt, stay in Gerar, and I will be with you, and I will bless you. So after niya, pupunta tayo sa verse 4, at babasahin na natin yan. Verse 4, I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and will give them all this land. Through your offspring, all nations on earth will be blessed, because Abraham what? Abraham what? Ano daw ginawa ni Abraham? Ano ginawa ni Abraham? Ano gagawin mo? Ano yung hindi mo gagawin? Sabi, obey. Ano hindi mo gagawin? Obey. Disobey, di ba? Ang gagawin natin ay mag-obey tayo. So let's continue. Because Abraham obeyed me and kept my requirement, my commands, and my decrees, and my law. So Isaac what? Stayed in Gerar. Sabi ni Lord sa verse 1, verse 2, do not go down to Egypt. Pagdating po ng verse 6, hindi siya nagpunta sa Egypt. Ibig sabihin,
Isaac began to follow the footsteps of his father Abraham, he obeyed. Hallelujah. No? Kailan kaya may re-record sa buhay mo na ikaw ay sumusunod na? Ha? Alam niyo ba si Satanas nagmamasad sa atin? Araw-araw. Alam niya kung nag-obey tayo o nagdi-disobey. Alam ng Diyos kung nag-obey ka o nagdi-disobey. Alam niyo ba that every time you disobey, sabi ni Satanas, that's my boy. Di ba? That's my girl. Sino sa inyo nasabihan ni Satanas? Akin yan. Na? Or sino sa inyo willing nyo i-disappoint si Satan? Because I am not the kind of person who disobey the Lord. I want to learn obedience. So, sa araw na ito yung topic natin. No? Ordinary obedience that leads to extraordinary blessing. Gusto kong sabihin sa inyo, yung maliit ninyong obedience are usually nagli-lead sa extraordinary blessing. Dito makikita nyo sa istorya, yung pagsunod ni Isaac, tumanggap siya ng napakaraming extraordinary blessing. Alam nyo po, dito po sa istorya natin, sa chapter 26, nag-hit yung famine. Parang sa panahon po natin, lalo ngayon po, crisis ngayon dahil sa Middle East War. Yung gasolina tumaas, yung lahat ng bilihin tumaas, may mga trabahong nasara, yung mga negosyo. Pag nasabing nasarado ang negosyo, maraming nawalan ng trabaho. So walang pera, puro krisis po yan. Ngayon, kung hindi pa kayo nakakaranas ng krisis na sinasabi dito, paparating po yan. Kaya lang di ko alam kung ano gagawin nyo sa time ng crisis. Pero sa Bible, may mga Bible story na pwede nating pakinggan, panoorin at basahin. Kasi makikita natin paano nila ini-handle ang crisis. Apparently sa istoryang ito, mababasa nyo, merong crisis si Isaac, walang iba, yung famine in the land. Pag sinabi mong famine in the land, maraming namamatay sa gutom, sapagkat sa land na yun, walang makapagtanim dahil tuyo. Walang mabuhay na mga alagang hayop dahil namamatay, walang tubig. So nagkakaroon po ng crisis. Sa panahon nila, dry land ang simula po ng kanilang crisis. Sa atin, mahal na gasolina siguro sinimulan. No? Nahihirapan ng gobyerno kasi bago po dumating yung crisis ng oil ngayon sa ating bansa, may nauna ho tayong mga flood control project na puno-puno ng anomalya. Di ba? So nagsimula na nag-manifest. Sabi ko nga, ba't ang pitaka ko? Ang liit lang, ganito kalaki. Pero sila, maleta. Parang ang laki ata ng pagkaiba natin. Ano? So, ang dami po mga maleta boys na akala nila, nakakaisa sila, hindi nila alam, crisis will be coming upon them. Whether you are obedient or disobedient, may crisis pong darating. Depende lang kung paano mo i-handle. Like for example, paano kung mawalan po ng trabaho, meron kang emergency funds? Yung iba sa inyo, meron lang emergency. Walang funds. Tama? Sabi nung isa sa akin kanina, Bishop, yung mga tao ngayon, unti-unti na nagpapanik buying. Ano ginawa mo? Nagpapanik lang. Di ba? Parang may panic buying, ikaw panic lang, sila may buying pa rin. Kasi po hindi lahat may power to buy sa ngayon. At pag wala kayong power to buy kasi wala kayong resources, crisis yan, di ba? Tama po ba? Minumungkahi ko po, kung may pera kayo, mag-ista kayo ng bigas kasi magmamahal pa talaga. No? Kung meron kayong mabibili mga asukal, gatas, o noodles, mag-imbak po kayo ng konti. Wag mo nang, sabi ko nga, wag muna kayong kumain sa labas, sa loob lang muna tayo. Di ba? Wag muna tayong mamili ng mga ready-made food, magluto tayo. Kasi pahabain nyo yung inyong emergency funds. Kasi po, merong crisis. At pag sinabi ko pong crisis, yung mga may trabaho dito, wala ho kayong assurance na makakapagtrabaho pa kayo sa mga susunod na buwan. Yung mga sumasweldo kayo, wala po kayong assurance na ang sweldo nyo ay mananatili. Alam nyo po ba, sa present situation natin, may mga kumpanya na 3 araw na lang ang trabaho. Sabi ng may-ari ng kumpanya, gagawin na natin 3 or mawawalan kayo ng trabaho. So yung mga trabahador, pumayag na lang na 3 days ang trabaho nila. Sa ibang bansa like Dubai, galing ako sa Dubai, yung mga nagtatrabaho doon, payag na sila, wag lang mawalan ng trabaho, nakalahati na lang ang sweldo. Crisis. So, nagpunta po ako sa Dubai,
Siyempre, mag-hotel ako. Ang hotel ko doon, buy one, take one. Nag-hotel ako, binayaran ko isang kwarto, may libreng isang kwarto. Alam niyo kung bakit? Walang turista. Yung mga trabador sa hotel, pinapauwi na ng mga may-ari. Krisis talaga eh. No? So, kayong mga narito sa Maynila, unti-unti nang gagapang yan. Unti-unti nang pupunta sa tahanan mo. Eh buti sana kung isa kang milyonaryo. No? Eh kung paano kung ano ka lang, sangkahig, isang tuka. Eh kung paano yan, di ba? Hindi ko lang alam kung may tutukain ka pa rin next week. So dapat, para sa akin, ang mga Pilipino ngayon ay hindi ka lang physically, financially ready. Dapat mentally aware ka, mentally conscious ka, at spiritually prepared. Kasi bakit ko sinabi spiritually prepared? Kasi ang spiritual preparation, yan ang mag-guide sa'yo kung ano gagawin mo in the middle of the road. Mga kapatid, wala tayong exempted. You know why? Pag binasa niyo po sa verse 1 ng chapter 26, basahin natin sandali ano. There was a famine in the land besides the previous famine in Abraham's time. O dalawang famine yan. Yung tatay niya na famine, siya na famine. Ibig sabihin, kanya-kanyang panahon, kanya-kanya tayong famine. Say amen. Kanya-kanyang panahon, kanya-kanya tayo. Sa ngayon po, tayo pong mga Pilipino, dadaan talaga tayo. So, dito po, magde-demand, ano kaya gagawin natin sa panahon ng famine na ito? In fact, sabi po ng Bible, Isaac literally faces famine. At the same place, Abraham once fled to Egypt. Siyempre, pag may famine, may crisis tayo, sa human logic, we have to live and find relief somewhere. So si Isaac, gusto niyang pumunta sa Egypt. Kasi human logic yun eh. Di ba? Eh pag pragmatic ka pa, lalo na, di ba? Talagang gusto mo, balanse ka. So ang gagawin mo, you will leave the land and you will find relief in Egypt. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, stay in Gerar. I have a promise for you sa Gerar. Huwag ka nang pumunta, dito ka lang sa lugar na ito. Kasi yung pangako ko, nandyan yung address. Nandyan yung address. Ngayon, kung pag-aalis ka, baka dumating yung blessing, wala ka doon, wala makukuha. Kasi hindi ko ipapadala yung blessing doon sa Egypt, dito lang sa Gerar. So, ang challenge sa kanya, aalis ba ako, yung immediate needs ko na yun doon sa Egypt, kung mag-i-stay naman ako dito, wala naman akong makitang obvious, tapos sabi ni Lord sa akin, stay in Gerar, at meron akong pangakong, I will be with you, and I will bless you. I think yung obedience po natin doon sa famine season ng bawat buhay natin is very crucial. No? Famine season. It's a crucial moment of your life na dapat po pinag-ahandaan natin. It's time to position yourself when there is a crisis. Ito yung natutunan ko eh. Imagine mo, may crisis, wala ka pa sa tamang posisyon, wala ka pa sa tamang lugar. Kawawa ka. But I believe the greatest powerful position in the middle of crisis, pumosisyon ka ng obedience. That is the most powerful position that you could ever have in your life. I will position myself to obey only God. I don't care kung ano mangyayari sa akin, but I will obey. Like what Isaac did. Akala niya mag-stay ka dito, ang ibig sabihin lang ni Lord, pumundyang ka sa Gerar, kasi yan ang tamang position mo para maibuhos ko yung blessing mo. Do you believe that obedience create a container for God's blessing to flow in your life? Do you believe that? I will repeat that. Obedience create a container in your life so that that container can receive the outpouring of that blessing in your life. So the moment you don't obey the Lord, there is no possibility that you can carry the blessing of the Lord in the wrong place. You must be in the right place. You must understand the land that you stand on that place. Nandyan po talaga yung will ng ating Panginoon. So the big idea that God wants us to learn is that your obedience
in the time or famine seasons, iyan po yung pinuposisyon mo ang sarili mo for a blessing that will outlast our circumstances. Matatalo yung matatalo kasi dito talaga yung tinatawag po nating famine in the land. Now, let's go. Kung kayo'y maghahangat ng blessing, ano i-anchor mo? I find out that in verse 4, balikan natin to, in verse 4, I will make your descendants as numerous as the stars. Dito, pinipilit ni Lord, tinuturuan kasi, parang ganito, si Lord, naturuan ko na si Abraham, sumunod sa akin yung tatay mo, hanggang sa namatay Next, ikaw na next, Isaac, kasi ikaw yung anak Kasi po ang blessing ni Lord, generational. Say that word, generational. Alam niyo, mapalad kayo, napapakinggan niyo to. Kasi I learned as a pastor, na pag ako sumunod sa Diyos, generational yung covenant blessing sa akin ni Lord Madadama yung anak ko, si Odi, si Grace, si Tracy, at saka si Naomi. But hindi lang yun, madadala si Ella, madadamay pa yung isang kong apo na si Ezekiel. May paparating pa ako mga apo, lahat sila madadanay. At yung mga anak ng apo ko, my grandchildren, will suffer because of my disobedience. But if I obey, nabasa yung Bible, I will make your descendants as numerous as the stars. Itong taong ito, si Abraham, wala siyang anak kahit isa. Pero pinangakuhan siya, dadami kayo kasi magiging pagpapala kayo. Okay? Meaning to say, the blessing that I'm talking about is a generational blessing. Not just for Isaac comfort, not just for Abraham's blessing. No, it is generational. Kaya wag ko tayong short-sighted. Ang obedience po, nadadama yung anak mo. Nadadama yung apo mo. Pag matigas ang ulo mo, sabit sila lahat. Pero pag masunuring ka, sabit din sila sa lahat ng blessing mo. Say amen. So I begin to look at my children, how much the Lord blessed them, because deep inside of me, I know I obey the Lord. Hindi ako nagsisi na sumunod ako. Ang pinakang mabigat na pagsunod, yung ako'y magtatrabaho bilang isang arkitekto, kasi tapos ako ng architecture And then God said, no, don't go there. I want you to pastor a church. Because I will be using you to preach to young people. These young people will become the future leaders of this nation. I want you to evangelize them, share the gospel, and help them to change their life and transform so that I could use them. 37 ano pang sinusunod dyan? 37 years na po ako nagpapastor. Are you listening? At first, hindi po madali. No? Hindi po comfortable ang pagsunod sa Diyos. Pero, ang future ng aking anak, ng aking apo, iniisip ko. Sino sa inyo you could be a very single person now. You can be single or probably you just got married. Pero hindi mo ba iniisip yung anak mo one day? Kasi hindi naman kayo mananatiling single lahat. Lahat kayo mag-aasawa Can I ever amen? Kahit yung bata, ilang taon na yung bata na yan, siguro baka mga 10, ilang taon ka na, boy? 10, 11, 8, 9. Yung kahit 8, 9 yun, akala mo 8 years old lang yan. In a matter of 10 to 15 years, mag-aasawa yan. Magkakaroon ng anak yan, magkakaapo yan. Ilang taon ka na ngayon? How old are you? 9? 9. You see that? Sabi niya, 9. When we reach out to one of our member named Jumilin, nandito ba si Jumilin? Andiyan si Jum? Sa Tarlac, no? Si Jumilin nasa Tarlac, nagpipreach ng service. Yung trabaho ko, yun ang ginagawa niya. When I begin to win Jumilin, when she was young, ganito kaliit. Elementary si Ate Jumilin nyo. So I shared the gospel with my wife, and then she stayed. Hindi na umalis hanggang ngayon. Ngayon, 40 plus na siya. Siya na nagpipreach. Nakita ko, yung mga bata, hindi man natiling bata yan, magkakaedad dyan. No? Kaya dapat isipin natin, yung obedience ko nakaka-apekto sa magiging anak ko, sa magiging asawa ko. Kasi ditong dulos, puro bata dito Pero hindi ka mananatiling single. Some of you will get married one day. Some of you one day magkakaroon ng children. At ang obedience mo dyan, nakasalala yung mga anak at apo mo. Tanda mo sinabi ko. Because the promise, tingin nyo promise
Ang promise kasi ni Lord ganito. Tingnan nyo ha. Pinangako niya si Abraham, ipinasa yung pangako kay Isaac, ipinasa kay Jacob, ipinasa sa 12 tribes of Israel, ipinasa sa Israel. Pagkatapos nun, itinuloy sa mga Gentiles. Tayo, hindi tayo mga Jew. No? Mga Gentiles tayo eh. Ipinasa ngayon sa mga Gentile. Tapos sinabi ng Galatians 3:14, basahin natin sandali, no? He redeemed us in order that the blessing given to Abraham, tinan niyo ha, might come to the Gentiles through Christ Jesus. So that by faith, we might receive the promise of the Spirit. Ibig sabihin ganito, lahat ng kabutil-butilan na pangako kay Abraham, pupunta sa akin yon kasi naniwala ako kay Jesus. Ngayon, kung ayaw mong maniwala kay Jesus, hindi ka kasama doon. Halimbawa, nagtatawa ka sa cross, pinagtatawanan mo yung preaching ng gospel, okay lang sa akin. Pero hindi ka kasama dyan. Kasi ang mga kasama dyan, through Christ Jesus yon. So ito yung maganda. Ang ibig mong sabihin, Bishop Uriel, yung lahat ng promised blessing sa covenant ni Lord at saka ni Abraham, na ipinasa kay Isaac, kay Jacob sa 12, sa Gentiles, sa generation natin dumating. Kapatid, lahat ng ibibigay kay Abraham, ibibigay din sa akin. Lahat ng blessing ni Isaac, ibibigay din sa akin. Ang panlabang lang ni Abraham, kaya niya, dali niya, nakuha niya, because he learned to obey God. When we said we learn how to obey God, we learn how to trust Him. You know, we learn how to put our hope in Him. So, si Lord, laging papasok sa buhay natin at sabihin, huwag mong gawin yan, ito gawin mo, tigilan mo na yan. Ngayon, di mo maintindihan yun. Kasi nga, hindi ka nga son of obedience eh. You are the son of disobedience pa. Pero the moment you come to know the Lord Jesus Christ, you have to develop and mature so that your life will completely mature ang buhay natin. Makukomplete yung maturity natin. Then the blessing of Abraham will flow in your life. Sino po nakikita mo, masaya ang future ng pamilya mo? Nung tinitingnan ko po yung mga anak ko, ako po ay 37 years. Sabi ko, Lord, very crucial nung ako'y sumunod sa iyo. Alam ko, Lord, hindi mo pababayaan yung aking mga anak. Nag-asawa na si Odi, si Grace. Nag-asawa na si Naomi. Isa na lang yung hindi nag-asawa, si Tracy. But when I look at Tracy, sabi ko, Lord, si Tracy pa lang, Lord, ang dami ng blessing. Yung mga anak ko po, pinagpala ng Panginoon. Because yung promise is generational. Come on, say that word, generational. Not just for someone's comfort na si Isaac. Hindi ho. Pati si Jacob, pati ang 12 tribes, pati ang buong Israel. Naging milyon yon and they are blessed. Kasi po sa totoo lang, God powerfully ties Isaac future to a covenant that was made with Abraham. So dama yung anak ko, dama yung apo ko. Kasi nakatali yun eh. Pag binless ako ni Lord, nakipag-covenant sa akin, hindi lang ako eh. Nakagapos sa blessing na yun, pati yung anak ko, asawa ko at mga apo ko. Ganun po katindihan. Kaya you may not see the full harvest of your blessing, but your faithfulness in obedience. Yan ang pag-aaralan mo. Faithfulness of your obedience. Nako, makakapunta ka sa long game. Maging faithful tayo sa pagsunod. May natututunan po tayo? Can I have your amen? Let's go to verse 5. Sa verse 5, ito po yung reason for the blessing. Ang sabi po ng Bible, because Abraham obeyed me and did everything I require of him. Parang sinasabi dito, ang reason ng blessing na binigay kay Abraham na ipapasa kay Isaac at ipapasa sa atin ay because Abraham obeyed God. Binless ko siya kasi sumusunod siya sa akin. Posible bang masabi ko sa inyo ngayon na dapat kong sabihin sa inyo, wala kayong aasahan sa disobedience. But you can hope, you can believe, and you can receive all the blessing once you learn how to be faithful in obeying the Lord. Yan po ang pinakamahalaga. Tama po ba? Because Abraham's obedience create a spiritual container for that blessing. Parang ganito.
Pag ako sumunod kay Lord, madala na akong tabo. Ba't may dala kang tabo? Lalagyan. Di ba? Ano yan? Lalagyan ng blessing. Ibig sabihin, habang tuloy-tuloy ang pagsunod mo, uy, may dala na akong balde, dati tabo lang. Bakit naging balde yan? Kasi lumalaki. Ang container ng blessing mo, lalaki ng lalaki because you have been faithful in obeying the Lord. Oh, ano dala mo yan? hindi na balde yan, pare. Drum na yan. Aba, dami kasing ilalagay sa akin eh. Di ba? Sino sa inyo may drum na ngayon? Yung iba sa inyo, kutsarita pa rin hanggang ngayon. Tigas kasi ng ulo mo eh. Kaya yung blessing mo, karampot-karampot lang. Di ba? Sino rito yung gusto mo lumaki ang blessing mo? Taas yung kamay. Alam nyo, yung faithfulness nyo, lalaki ng lalaki yung container. Kaya nga sabi ko, ang obedience natin, nag-create ng spiritual container for the blessing. Yan ang isipin mo. No container, saan ilalagay? Tama. Hawakan mo yung katabi mo, sabi mo, laki ng container na to. Sino po niniwala malaking container yan, ha? Daming blessing. Ngayon, yung matatigas ang ulo, pukpukin mo ng kutsarita sa noo. Di ba? Why? Wala kayong aasahan. Obedient isn't about earning. Tandaan nyo yan. Obedient is about positioning yourself so that God can do something great in your life. Kaya ako nag-obey, hindi para may makuha. Nag-obey ako para maiposisyon ko ang sarili ko. Yung container, kasi dyan ibibigay ng Panginoon. Yan po ang ibig sabihin ng obedience. Tandaan nyo po that your past faithfulness sets the stage for the present favor of God in our life. Pag tayo'y sumusunod sa Panginoon, faithfully, nag-obey tayo faithfully, sineset na yung stage para sa greatest favor of God in your life. Kaya yung mga nag-obey na rito, nagsisimula ka na sumusunod, naging faithful ka na sa obedience mo, mayroong inahandang stage. Bigla mo na lang makita, wow, di ba? Mapapakanta ka na lang ng heto na, yun ang kanta mo, di ba? Tama. Sabi ko nga, nung araw, kanta mo, puro mangarap ka. Wala naman dumadating. Sumunod ka. Sino rito ready sumunod para yung pangarap mo mapadala na sa'yo? Alam mo, pag namatay ka, pagpunta mo sa langit. Pag namatay ka, kunyari, pupunta tayo sa langit. Pagdating mo sa langit, may bubulong sa yung anghel. Hoy, alam mo, may papakita ako sa iyo. Sabi ko sa anghel, ano yun? Alam mo, nalungkot ako sa iyo eh. Bakit ka naman nalungkot sa akin? Tigas ulo mo eh. Halika, may papakita ako sa iyo. Ano ba yun? Warehouse, nakita mo. Oo. Andiyan yung mga blessing mo, hindi na-deliver sa iyo. Ayun, isang container na. Oh. Ang dami mong blessing. Kaya lang tigas ulo mo. Walang container. So yung container nandito pa. Sino po naniniwala, marami kang unclaimed blessings sa Lord. One day, baka pag namatay ka, hindi mo grabe, may mansion pala ako. Tigas ulo mo, kaya nawala. Grabe, may sarili pala akong ospital. Grabe, ito pala yung negosyo ko. Hindi mo lahat nakuha. Bakit? Tigas ulo mo eh. Marami na pong inihanda ang Panginoon, naghahanap lang ng container of obedience. Amen? Sabi mo sa kapatid, pag sumunod ka, sabi mo, one day, pautang ha. Naku, marami pong blessing yan. Alam mo, na-excite ako dahil dito. My obedience will bless those who come after me. Ulitin ko mga kapatid, ang aking pagsunod ay pagpapalain yung mga susunod kong lahi. So iniingatan ko buhay ko na dapat maging obedient ako. Kasi alam ko pag sumunod ako sa Lord, madadama yung anak ko, yung asawa ko, madadama yung apo ko at aking kaapu-apuhan. Di ba? Tama po ba? So ito po yung kailangan nating maunawaan. Ano ang test of blessing na binigay kay Isaac? Sa verse 6, sabi po ng Bible, ito yung testing niya. Isaac stayed in Gerar. Yan po yung test of blessing. Kung mag-i-stay siya o magpupunta sa Egypt. That one word, stayed, is very powerful. Isaac
choose to stay rather than to leave. Bakit mas mahirap ang staying kaysa going to Egypt? Alam niyo kung bakit? Because when you stay, it will require you trust, patience. Are you listening? Mas mahirap mag-stay. Pero si Isaac, pinili niya mag-stay. Sabi ni Lord, do not go down to Egypt. Decision niyo na pumunta kasi common sense, gutom eh. Pero he chose to stay. Kaya lang, when you choose to stay, mag-o-obey ka, magtatrust ka. You will put your hope in God. Tama po ba mga kapatid? Ha? Magiging patient ka, dito lang ako. At ito po yung ginawa ni Isaac na siya po ay pinagpala. Tandaan niyo to. Pag sinabi ni Lord stay, titingnan mo yung pinag-stay ako dito, Lord. But the place was not perfect. Walang pagkain dito, Lord. Ano ka ba? Gusto mo na tulungan na kita para masolve natin to? Di ba parang minsan gusto mo ng tulungan? Nasubukan niyo na ba gusto ng tulungan si Lord? Panginoon, wala pa rin akong boyfriend. Gusto mo ako na mamala para sa'yo. Di ba gusto mo ng tulungan? Tama po ba, kapatid? Gerar was not a perfect place. Kaya lang, it was the place where God's presence was promised. So, saan ka? Doon, nawala si Lord na maraming tinapay. O dito, na walang tinapay, pero dito si Lord. Mamimili ka ngayon. But Isaac made the right decision. The Bible said, Isaac stayed. May tanong ko sa inyo, practical lang, ano? Where is your Gerar right now? Nasaan? Minsan nandun tayo sa mahirap na trabaho, Gerar yun eh. Minsan may strained relationship, Gerar yun eh. Kasi po doon sa time na yon, nandun yung mga seasons of waiting natin, mga kapatid. Parang ang sarap pumunta. Alam mo, pag asar ka sa asawa mo, parang gusto kong pumunta ng Egypt. Di ba? Pag wala kang pera, parang gusto kong pumunta ng Egypt. Di ba? Pag may kaaway ka, parang gusto kong pumunta ng Egypt. Pag nalugi negosyo, parang gusto mo, laging gusto mong pumunta doon sa place of your survival. Not knowing, sabi ni Lord, diyan ka lang. Alam niyo po ba, yung sabi ni Lord, diyan ka lang, mag-stay, walang alam si Isaac. Yung pala yung promised land. Yung pala yung place where milk and honey was flowing. Doon pala yun. Siyempre, sa kanyang short-sightedness, kadadating niya lang doon, hindi niya alam, narating mo na yung promised land, anak. Sabi ni Lord, huwag kang pumunta doon dito. Hindi mo maintindihan. Lord, ba't di kita maintindihan? Ba't doon, dito, wala eh. Hindi. Nung ko pa inhanda para may laman yan sa loob. So pagdating mo ng verse 12, nagplant siya doon sa isang famine area, puro tuyo. Alam mo sabi ng Bible, Isaac planted crops in that land and the same year, reap 100-fold. Pag sinabi pong he reap 100-fold, ibig sabihin, he reap supernaturally. Tinulungan siya ng supernatural power. Because the Lord what? Because the Lord what? Because the Lord bless him. Yung supernatural power ni Lord nag-work sa kanya because gusto siyang i-bless ng Panginoon. Mga kapatid, ito yung nakikita ko. May crisis ng langis, may crisis sa trabaho, may crisis sa finances. But if you stay obeying the Lord, wherever you live, but stay ka lang, sumunod ka lang kay Lord, I promise you, He gave you the promise, not me, it's God. Sabi niya, I will be with you. And I will bless you. Hallelujah. Sino po rito naniniwala? No need to disobey. I just need to obey. Amen? Kinakailangan maunawaan ko to. Si Isaac, hindi niya pa nakita lahat ng pangako. But nakita niyo yung famine, nakita niyo yung foreign land, narinig niya yung command to stay. Sabi niya, nakita ko naman yung hirap. Nakita ko rin yung famine. Nakita ko foreign land. Pero mag-stay ako dito. Dito ako mag-stay. Why? Because I was commanded to stay. Very simple ang life eh. Nakita niya yung famine, nakita niya yung dry land, but he chose to stay. Why? Because he want to become faithful when he was commanded. Hindi niya alam bakit yun ang command, but naniniwala siya, hindi lang sa command, pati sa commander. Yung Diyos na nag-uutos sa atin. Amen? Huwag niyong kakalimutan, ano mauuna? Obedience
o abundance? Ano mauna? Yung iba kasi gusto ko agad, abundance. Hindi mo nga alam yung obedience, gusto mo abundance. Because in my Bible, obedience always precedes abundance. Uuna muna tayong susunod bago tayo i-bless ng Panginoon. Amen? Amen? Sino sa inyo nangusap ang Panginoon sa umagang ito o sa tanghaling ito na mag-stay ka lang dyan? De Lord, sawan-sawan ako sa mukha ng misis ko. Stay. Lord, gusto ko ng hiwalayan. Stay. Lord, asar na ako sa trabahong ito, ang liit ng sweldo. Stay. Amen. Lord, hindi nakakabless ang cell group ko. Stay. Lord, nakakatamad ang training. Stay. Lord, mainit sa dulos patuwing service. Stay. Sino dito nakakarinig that you need to stay? I want you to believe that staying is not wasting. It's not wasting. The promise of fulfillment of God's covenant with you will come and it will happen. Tama? Tingnan ng katabi, sabi mo sa kanya, paparating na. Sabi mo, huwag kang mag-iiba ng address. Stay. Sino ito nararamdaman mo? Your present address is the place where God will pour out the abundance blessing. Pag sinabi ni Lord na stay, ibig sabihin nun, 3604 Kailian Hills Street, Las Piñas, yun ang bahay ko. Hindi ako pwedeng umalis kasi yung mga angel, dala-dala yung mga blessing. Kakatok. Wala na ho dito si Oriel, lumipat na ho sa Egypt. Ay, wala na. Wala na. Ibabalik sa langit yung blessing. Pero kung nag-stay ka lang, dinideliver na, magpe-patient ka lang, darating din yon. Kaya na, Abraham, ano ang ibig sabihin? Sana lahat tayo may staying power. Sabi mo sa katabi mo, may thy staying power be with you. Hallelujah. Help us to trust the promise of God more than our panic idea. No? Sabi ko nga, Lord, sana marami kaming emergency funds. Lord, sana makasama kami sa mga panic buying. Pero kapatid, you don't need to panic. You don't need to waste your time, effort para matakot. I believe the promise of God is more than on our panic. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Tama po ba? Today, I would like to say this. Sabi ko, Lord, sana ako yung mag-link. Yung Abraham, nasama ako. Pero ako yung link para ma-bless din yung asawa ko at anak ko. At sila rin ang maging link para sa kanilang mga anak, sa mga apo. Link yan eh. Magkakadikit. Masaya akong nagpapastor ngayon kasi ang alam ko, ang blessing na bumubuo sa akin, hindi lang sa akin. No. I've seen it. I've experienced it. Nang dahil sa pag-obey, nadadama yung anak at asawa natin. Nadadama yung mga future wife ninyo. Future children nyo. Kaya nga sabi mo sa katabi mo, meron kang blessing. Sabihin mo, ipasa mo sa next generation. Kasi po, ang blessing na binibigay sa atin ni Lord ay generational. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Tumayo tayo. Sabi mo sa katabi mo, ibe-bless tayo ng Panginoon. Hallelujah. Before we pray, huwag natin kalimutan. Pag sinabi ni Lord, huwag kang gumalaw, diyan ka lang, okay lang yan. Magtiwala ka. Ha? Gusto mo nang pumunta, magkaka-boyfriend ka na, stay. Sige, stay lang muna. Yung mga pinagsasabihan, huwag ka muna mag-boyfriend, mag-aaral ka muna. Parang struggle ako dyan sa ganyan, pastor. Meron ba dito mga dalaga na sabi ng nanay mo, don't go down to Egypt? Marami mga pogi doon, pero may nakahanda na ako dito sa lupain na one day mapapangasawa mo. Di ba? Meron ba dito mga babaeng mahilig sa pogi? Ha? Meron ba dito mga lalaki na mahilig sa mga cute? Dami po naman magaganda sa Egypt. Tandaan mo,
may nakahanda ng blessing sa'yo if you stay. Palakpakan natin ang Panginoon. Lord, salamat sa hapong ito. We heard you, Lord. We heard you. Your word is so powerful, so quick, Lord, that it could change our life and our mind. Panginoon, sa hapong ito, nagdidesisyon kami, Panginoon, na lalo naming pag-aralan, i-practice ang salitang faithful obedience, Lord. Lord, turuan mo kaming matuto na ang obedience ay hindi lamang po sa panahon ng comfortable situation. Matigit sa lahat, Ama, nung sa gitna ng famine, we could obey you, Lord. I pray, Lord, na ang bawat isa sa amin ay hindi magkamali ng isang desisyon. That if you say stay, you're willing to stay, Lord, no matter what. Lord, katulad ni Isaac, lagi na namin isipin, hindi lang po ang buhay namin sapagkat kami nakalink sa aming mga anak, mga apo. It was connected because the blessing that you want to receive is a generational blessing. So today, Lord, I declare that every act of obedience on my part will affect my children and my grandchildren. So today, Lord, empower us to obey daily, faithfully, until you come, Lord. We are willing to obey you. Salamat, Ama, na sa hapong ito, tinuturuan mo ang bawat isa sa amin. Let's just worship our God. Pwede bang mag-worship tayo, mga kapatid? Thank you, Jesus. Sino po naniniwala mabuti ang Diyos natin? Sabihin mo sa katabi mo, stay. Sabihin mo, stay ka lang. Sabihin mo, may blessing sa pag-stay.